Una, unahin ang Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Lahat ng nakikita mo sa akin, lahat ng narating ko, at lahat ng meron ako, lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos. Regalo yun sa akin. 40 taon na ang nakalipas. Noong March 27, 1975, bumagsak ako sa kolehiyo. Ang grade ko, 1.7. 1.7 lang. Siguro, walang makakarelate sa inyo, di ba? Isang araw, nakaupo ko sa beauty parlor ng nanay ko. Nakatingin sa salamin. Sa likod ko, may isang babaeng nasa ilalim ng dryer. Kada tingin ko sa salamin, nakatitig siya sa akin. Hindi ko siya kilala, pero bigla niyang sinabi, "Bigyan niyo ako ng ballpen o lapis. May propesiya ako." At sabi niya, "Anak, maglalakbay ka sa buong mundo at makakapagsalita ka sa milyong-milyong tao." Naguluhan ako. Bagsak ako sa eskwela, nag-iisip sumali sa army. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Pero alam mo, natupad yung sinabi niya. Nakalibot ako sa mundo at nakapagsalita sa milyong-milyong tao. Pero hindi yun ang pinakamahalagang tagumpay ko. Ang mahalaga, yung natutunan ko nung araw na yun, na basta kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya, gagabayan ka, at itutuwid ka. Hindi ako laging tapat sa Kanya, pero siya, hindi ako iniwan. Kaya kung gusto mong maranasan ang biyayang naranasan ko, kumapit ka sa Diyos. Pangalawa, maglakas loob kang mabigo. Tama, hindi masamang mabigo. Sa totoo lang, minsan kailangan mo talagang mabigo para lumago. Simula ngayon, ito na yung unang araw na natitirang bahagi ng buhay mo. Oo, nakakatakot ang mundo ngayon. Masakit at mahirap minsan. Pero isang beses ka lang mabubuhay. Kaya gawin mo kung anong nagpapasiklab sa puso mo. Minsan, kailangan mong lumabas sa kahon. Hindi mo malulutas ang lahat kung limitado lang ang pananaw mo. Huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot mangarap. Pero tandaan mo, ang pangarap na walang layunin ay mananatiling panaginip lang. Kaya mangarap ka, pero magtakda rin ng mga layunin. Pangmatagalan, taon-taon, buwan-buwan, at araw-araw. Kahit simpleng layunin lang, gaya ng hindi magalit sa kausap mo ngayong araw. Sa maliit o malaking bagay, kailangan ng disiplina at consistency para makamit ang mga pangarap mo. Hindi lang tuwing Martes, tapos pahinga buong linggo. Kailangan araw-araw. Naalala ko ang sabi ng nanay ko, pwede kang tumakbo sa isang lugar buong araw, pero hindi ka pa rin makakarating kahit saan. Kaya huwag mong ikalito ang galaw sa progreso. Patuloy kang magsumikap, magtakda ng layunin, at tuloy-tuloy kang mag-grow. Kaya patuloy lang, patuloy kang magsumikap, magpursige. Pangatlo, hindi mo madadala sa langit ang kayamanan mo. Hindi mo makikita ang isang U-Haul truck sa likod ng karo ng patay. Kasi kahit gaano pa kalaki ang kita mo, hindi mo yun madadala sa kabilang buhay. Hindi rin mahalaga kung gaano karami ang meron ka. Mas mahalaga kung ano ang ginagawa mo sa mga natatanggap mong biyaya. Iba-iba tayo ng talento. May mga magiging doktor, abogado, siyentipiko, guro, nurse, at oo, may magiging pastor din. Pero tandaan mo, ang pinakamakasarili pero pinakamakapagpapaligaya sa'yo ay ang tumulong sa iba. Bakit makasarili?
Kasi ang saya na nararamdaman mo sa pagtulong ay walang kapantay. Hindi yun matutumbasan ng alahas, bahay o kotse. Yung ligaya, doon mo makikita sa pagtulong sa iba. Doon mo mararanasan ang tunay na tagumpay. Bago ka matulog mamaya, itago mo ang tsinelas mo sa ilalim ng kama. Para pagising mo, kailangan mong lumuhod para kunin ito. Habang nakaluhod ka na, magpasalamat ka sa Diyos. At pagkatapos, simulan mo, salamat sa biyaya, salamat sa awa. Salamat sa pangunawa, salamat sa karunungan, salamat sa pamilya, salamat sa pagmamahal, salamat sa kabutihan, salamat sa kapayapaan, salamat sa kasaganahan. Magpasalamat ka na sa mga paparating pang biyaya. Kasi alam mo kung bakit? Yung totoong hangarin sa puso mo, patunay na yon na itinakda na yon ng Diyos para sa iyo. Anuman ang mabuting bagay na ninais mo, pwedeng-pwede mong makamit. Pero kailangang sipagan mo ito. Kapag nakuha mo na, huwag mong sarilinin. Balikan mo yung iba. Tulungan mo silang makaahon. Bawat isa, magturo sa isa. Huwag ka lang magsikap para mabuhay. Magsikap ka para makagawa ng pagbabago.